Masayang iniulat ng Philippine National Police na naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagunita ng Holy Week 2026 sa buong bansa. Ayon sa PNP, walang naitalang malalaking insidente hanggang nitong araw ng Lunes, April 6. Sa talaan ng pulisya, bumaba ang bilang ng vehicular accidents mula 9,380 noong nakaraang taon. Ito ay naging 8,200 na lamang ngayong taon. Naitala rin ang pagbaba sa drowning incidents mula 143 patungong 84. Gayunpaman, kapansin-pansin ang pagtaas ng fire incidents na umabot ng 170 ngayong taon mula sa 82 noong 2025. Naghahanda na ang Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder sina dating Speaker Martin Romualdez at former Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may nakikita silang conspiracy sa national budget kaugnay naman ng maanumalyang flood control projects. Sa Mayo pa, maisasampa ang kaso ayon kay Remulla. Umalma naman agad ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, ito ay isang malinaw na palabas. Inaasahan nila na ang resulta nito ay guilty si Escudero, not guilty naman si Romualdez. Tiniyak ng mga may air ng mga pangunahing ospital sa bansa na hindi magkakaroon ng price increase sa mga gamot hanggang sa buwan ng Hunyo. Ito'y tiniyak ng mga may-ari ng mga ospital. At umaasa sila na matatapos ang digmaan sa Middle East bago sumapit ang Mayo upang ang presyo ng mga gamot ay hindi na tataas pa. Sinabi ni Jose Rene de Grano, presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, na sapat ang supply ng mga gamot sa mga pribadong ospital. Inanunsyo ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon P. Aliling ang Pag-ibig Benefit Package para sa mga OFWs na pinauuwi sa bansa dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Aliling na ito ay magbibigay daan para makatanggap ng temporary relief ang mga OFW sa loan payments habang nagsisimula silang itayo muli ang kanilang bahay o ang kanilang buhay sa bansa. Sa ilalim ng approved benefit package, ang mga kwalipikadong OFW ay maaaring mag-apply na kunin ang kanilang savings ng hanggang 100%, kabilang ang employee share at nalikom na dividends, pag-withdraw ng hanggang 100% ng kanilang Modified Pag-ibig 2 or MP2 savings. Ito naman ang tugon ng Pag-ibig sa utos ni President Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng napapanahon at makabuluhang tulong ang mga OFWs na apektado ng gyera sa Middle East at napilitang umuwi sa bansa. Sinabi naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta na handa ang Pag-ibig Fund para ipamahagi ang naturang approved financial assistance package.